Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C11 2020 guys, no. So ito guys ang likod niya guys. Yan. So yung issue nito guys ng phone device nito guys ay no vibrate guys, no, no display at no response guys, no. So try natin guys i-on guys, no. Pakiramdaman natin. Yan. So wala siyang response guys, no. So yung issue nito guys ay nabagsak guys, no. Nabagsak tapos nabasag guys yung LCD touchscreen niya guys, no. So kung makita niyo guys, sobrang dami guys ng basa guys. Yan. So pagkatapos guys ng ano nito guys, nangyari dito guys ay na-stuck ito guys sa owner guys, no. So matagal na ito guys na hindi niya na nagagamit guys. Tapos pinapa-check sa atin guys kung mapakinabangan pa ba ito. So ngayon guys ay check natin ito guys yung phone device nito guys, no. Kapag okay pa ito guys. So yung ano lang dito guys, wala na siyang SIM tray guys, no. So pinapa-check lang sa atin kung okay pa. So kapag okay pa siguro guys ay pwede nating bilhan nito guys ng pizza guys, no. So para ma-check natin ito guys kapag kung buhay pa guys yung board nito guys or yung motherboard niya guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin guys yung phone device nito guys ay kailangan natin dito guys ng pang-opening tools guys, no. Kung wala kayong pang-opening tools guys, pwede kayo gumamit guys ng kuko niyo guys, no, para mabuksan natin ito guys. Paikot ito guys. Yan. So, una natin gagawin dito, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So, sa akin guys, wala na siyang SIM tray guys, no? So, sa atin guys, ay direct na tayo dito. Buksan na natin. Simulan na natin guys, no? So, yun siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, dandan lang natin guys, no? Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no? So, tabi natin guys yung back cover nito. Yan. So, kung makita nyo guys ay ano na siya guys, no? Kulang na guys yung bolts nito guys. Yan. So, wala na siyang bolts dito. Tsaka ito. So, possible guys na nabuksan na ito guys, no? So, pinapacheck na rin siguro ito guys. Or dati na ito guys na palitan guys, no? Or meron na ditong pinalitan guys na LCD guys, no? Kaya wala na siyang bolts dito guys, no? So dito naman guys ay meron pa siya dito. Yan, meron pa siyang selyado. So pag merong ganito guys, ibig sabihin nito guys ay hindi pa nabubuksan guys yung unit guys, no? So dito guys ay hindi pa nabubuksan dito guys banda guys sa board niya guys, no? Kapag dito naman guys yung selyado niya, ibig sabihin guys ay hindi pa nabubuksan guys yung motherboard niya guys, no? Or hindi pa na check guys yung motherboard niya guys, no? Kasi meron pa siyang selyado guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts niya. So yun siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard yung guys, no? Yan. So ito siya guys yung loob niya guys, no? So dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no? Or tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys, no? Or yung EPC connector niya guys. So tanggalin natin to. Yan. So dito guys malalaman natin dito guys sa terminal guys ng EPC connector niya guys, no? Kung yung motherboard na ito guys ay buhay pa guys, no? Or meron siyang shorted guys. Yan. So dito guys para malaman natin guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no? So titingnan natin guys, no, kung meron siyang continuity dito guys. Yan. So ano muna natin? Analog tester natin. Test muna natin. Yan. So may ilaw. Yan. So dito guys ay hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys sa motherboard guys, no? Or dito guys sa terminal guys ng battery niya. Yan. So nakita natin agad guys yung positive negative guys, no? Yan. So nakita na natin agad. So yung gagawin natin dito guys ay magte-test tayo dito guys sa
positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So dito guys sa positive, negative sa negative guys, dapat guys ay papalo siya guys, no. So check natin. So dapat papalo ito guys. So pag tinutok natin, yan. Kung makita nyo guys, no. Yan, kung makita nyo guys ay pumapalo guys yung analog tester natin guys, no. So masilaw lang guys yung masilaw lang guys yung guys, no, yung ilaw. Yan. So ayusin muna natin. So yan siya guys, no. So ulitin natin guys, no. Positive sa positive, negative sa negative. So dapat guys papalo siya guys. Yan. So kung makita niyo guys, no, pumapalo siya guys. So pag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. So baliktarin natin guys. So kapag ito guys ay pumalo guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, ibig sabihin guys ay merong shorted ito guys yung board nito guys, no. Yan. So test natin ulit guys yung analog tester natin. Yan. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys ay merong tama guys yung motherboard na ito guys, no. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. So ibig sabihin guys ay yung motherboard na ito guys ay goods pa guys, no, or wala siyang shorted guys. Yan. So possible lang dito guys yung battery niya guys, no, drain. Tapos yung LCD niya guys ay black screen na guys, no, or blackout na guys. Dahil nga sa lakas guys ng pagkabagsak nito guys, no. So madami na siyang basa guys. Yan. So para ma-sure natin guys ay gagamit tayo dito guys ng bus natin. So papa-detect natin sa bus natin guys. Yan. So i-test natin guys yung analog tester natin. Yan. Kung marinig nyo guys, no. Yan. So kailangan tumutunog ito guys, no. So dito naman tayo guys sa positive sa positive, negative sa negative. Dapat guys tutunog ito guys, no. Yan. Kung marinig nyo guys, no, tumutunog siya guys. Yan. So kapag ito guys ay ipinagpalit natin guys or baliktarin natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no. Kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys merong shorted guys yung motherboard nito guys. Yan. So ngayon guys ay titest natin. So dapat guys hindi siya tutunog guys, no. Yan. So tumunog siya guys pero once lang. Yan. So ibig sabihin guys yung motherboard nito guys ay goods pa ito guys, no. Or wala siyang shorted guys. Yan. So ipaalam na lang natin guys sa owner na ito guys na okay pa ito guys yung motherboard guys ng phone device na guys, no. So wala pang tama or wala pa siyang shorted guys, no. Yan. So yung possible lang dito guys yung battery niya drain dahil nga sa tagal na nakatago sa kanya guys, no. At yung LCD niya guys, no, basag-basag na siya guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kapag merong tama guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.